Na ang ginagamit. Ayan, no? Putukan na po yung karne. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, ako Sir Jamil, no? Oh, Gaano na kayo katagal nagtitinda dito sa Muslim town sa Quiapo? mahigit 10 taon na eh. No? 2009. Matanong ko na, Sir, no? Sa Mindanao, saan kayo galing na probinsya? Mindanao mismo, Marawi. Marawi. Oh, Marawi City. Ito bang pagtitinda nyo dito ng mga ganitong klaseng pagkain, pang Muslim, ano to? Paano kayo nagsimula? Ganito na karami kaagad? Ay, hindi naman. Ano ang unang tininda nyo rito, Sir? Mga ganito, mga sakurab, galing Mhm. Mindanao. O hanggang sa lumaki na, Lumaki. Okay. parang naging ganito na siya. Oh, Ano ang mga espesyal na tinitinda nyo rito? katulad ng ganito, bakas. Bakas. O lutong maranaw. Tapos matanong ko itong bakas na ito. Ito ba anong klaseng isda ang ginagamit natin? Yellowfin. Yellowfin. Oh. Hindi pwedeng ibang isda. Pwede naman, kaso yung tambakol, parang walang bumibili. Pero itong yellowfin kasi yung mano dito yung mabenta eh. Araw-araw na sa 20, 30 plus yung benta. Pero 20 peraso. Normally, sir, yung yellowfin na tinitinda nyo, ano ang size niyan? Gaano kabigat yan? Ang mabenta kasing size ng yellowfin nasa 1 kilo, minsan yung kalahating kilo, mahigit 1 kilo. Magkano ang presyo nito? Depende sa pagtaas ng presyo ng isda. Minsan kasi sa ganitong kalalaking isda, nasa 300 plus yung punan yan eh. Puhunan pa lang. Oo, 300 plus pa lang yung punan. Okay. Tapos, siyempre bibinta ka ng kasi yung pwesto mo, yung gasto mo. Kaya magkano kinakalabasan pagka binibenta nyo na sa tao? Minsan nasa 450, 400. Yun. Ano ang timpla nito, sir? Wala naman. Ganun lang kasimple to, Ganun lang. Yung tanggalin lang yung laman loob, tsaka lagyan ng steak. Iyawin, yun lang. Nakita ko, sir, anong ginagawa nyo kanina yung bakas na ito, no? Yung stick, ang tabang kawayan, Oh. habang tinutusok, meron kang hinahanap na parte na pinagtutusukan. Bakit ganun? Kasi pag hindi mo na itugma sa buto ng isda yun, hindi pwede mahawakan sa pagluluto kasi nabibiyak yun eh. Nabibiyak. Oh. At gaano katagal niluluto ang bakas? Nasa 3 hours to 4 hours. Tagal pala, no, Oo. sir? Parang nililitsyon nyo ito, parang ganun ang dating, no? Oh, nililitsyon nga kaso yung isa lang yung binabalatan eh. Yung harap lang. Bakit yung harap lang ang binabalatan? Sabi nila, binalatan mo lahat, hindi tatawaging bakas yun eh. Ayun. Oo. Nakakailang pirasong bakas ka nabebenta sa isang araw or sabihin natin, gaano ang pinakamaraming naibenta mo? Pag ganito kasi sa normal nasa 20 plus. O minsan, Pieces, Pieces? Wow. Minsan nasa 10 lang. Kanino mo natutunan magluto ng bakas? Sa mga kasama ko dun sa may Muslim town din sa may center. Oo. Kasi nung una doon, kaso malayo. Dito na, hanggang nagdesisyon na lang kami na dito na lang namin gawin. Ayun. Para malapit lang. Marami ang magtatanong sa atin, sir. Maging ako po, no, hindi ko alam paano kinakain ng bakas. Minsan kasi yung iba, ang ginagawa sa bakas na yan, niluluto, nilalagyan ng gata, tsaka mga gulay. Minsan naman pwede rin ganyan, gumawa lang ng sa sausawan. Sausawan. Oo. Ano ang masarap na sausawan sa bakas? Depende lang sa kung anong trip mo. Kung toyo lang at saka suka. Pwede din, ha? Oo. May nakapagsabi sa akin, sir, masarap din daw isawsaw ang bakas doon sa tinatawag niyong palapa ba to? Oh, yun palapa. Oo. Yan. Ano ba yung palapa na yan? Parang ganito rin siya. Oo, kaya ganyan, sakurab. Gawa sa sakurab. Oo. Ayan,
Bukod dito sa ipinagmamalaki nating bakas na lutong Muslim, ano pa ang mabibili dito sa tindahan? Marami, yung mga galing Mindanao, kagaya ng turmeric, Yan. o galing Mindanao. Mhm. Saka yung bulad, galing Mindanao din yan. Mhm. Itong mga dried items, ito Oo. galing lahat Mindanao ito. Yan, yung tinatawag namin katulong, Mhm. galing Mindanao din yan kasi wala dito yan eh. Ah. Mismo Mindanao lang yan. Sa 10 taon mong pagtitinda rito, sir, kamusta naman ang kita? Okay lang naman. So, nakakaipon din ng konti. Nice. Saka nakakapag-aral yung mga bata. Galing. So, dito kinukuha sa paninda namin. Kung pupunta sila dito, saan kanila matatagpuan? Dito sa may Elizondo Street, dito lang yan. Yan, dito sa Muslim Town, no? Muslim Town. Anong oras araw-araw bukas ka ng maaga pa lang? Hindi, 24 hours. 24 hours kayo nagtitinda. Wala nang saraduan to. Yan. Ito lang ang isang tanong ko, sir, no? Karamihan sa gumagawa ng bakas dito sa Muslim Town sa Quiapo, sa gabi nila ginagawa. Bakit, sir? Kasi hindi pwede sa umaga kasi yung hindi sa totoo lang hindi natin pwesto yung nilalagyan natin ng iyawan. Ah. Hindi naman pwede sa tapat ng tindahan mo kapag umaga wala kang mabenta kasi mainit. Mausok. Oo, mausok. Tsaka mainit Wala din. yun. Kaya sa gabi nyo ginagawa. Oo. Nagulat lang ako dito sa lugar na to, no? Gising po kayo ng gabi, ginagawa tong bakas. Yun lang naman ang type namin kasi walang area na Paglutuan. o mapaglutuan. Ayan. Tsaka hindi pwede sa umaga kasi mausok, maraming tao. Ako, salamat, Sir Jamit. Mabuhay ka. Tirahin na natin yung bakas na yan. Bakas, isa sa mga kilalang pagkain ng mga kapatid nating Muslim. At ito nga, chef, natikman natin ngayon, no? Time check natin, madaling araw na po. Dahil madaling araw talaga niluluto ito, no? Yellowfin tuna ang ginagamit nila Sir Jamil, no? Sa kanilang bakas. At ito nga po, sa mga gusto makatikim nito, nandito yan sa Muslim Town, dito po sa Quiapo, Manila. Ayan. Yes. Po, chef, yung amoy, habang niluluto kanina, chef, alam mo anong pumapasok sa isipan ko? Para siyang, alam mo yung mga beach. Beach Na? vibe na Beach vibe, mga pagkain. yes. Yes, Kasi seafood, na? Ang amoy niya, ganun na ganun po, no? At walang katimpla-timpla. Ang masarap nga daw po dito na ginagamit na panimpla, chef, or pang sausawan, ay ang ginawa mo, no? Ito, may ginawa tayo ditong toyo mansi. At saka ito, yung isa. Ito yung kanilang dish din na ginagawa talaga nilang appetizer. Mhm. Tinatawag nila na palapa. Palapa. Oo. Yan, ha? Check natin ang amoy. Oh, Anghang. ang hang ng amoy. Grabe. O ba na, chef? Kamay-kamay lang to. Oo. Biray mo na. Wakan ko rito. Wow. Karning-karne. Init. Mainit. Bagong luto kasi yung Uy, ang ganda. Juicy. Ayan, oh. Pamunan natin siya ng plain. Hindi lang. Wala lang ano, chef. Pagkadain ko itong... mainit nga. Oh. Pakita ko. Yan, oh. Nagputukan na po yung karne. Oy. Ang natural yung lasa. Hindi na kailangan ng asin, no? Ang sarap pala. Dahil siguro fresh yung ginagamit nila. Kaya natural lang yung lasa niya. Hindi na kailangan asin na Ito. talaga. Alam mo, may kukumpara ko, siguro marami na sa inyo nakatikim ng dilatang isda na mackerel, chef. Gano'n, no? Parehas na parehas yung lasa. Ang lasa pala nito. Ngayon lang po ako nakakain to. Ako rin, first time ko rin. Mutton Kaya toyo pala mansi. hindi tayo bumibili. Actually, ngayon pa lang kapag pagkatapos at pagkahango, meron na po agad bumili. Ranging for, parang ranging from 4 to 450. 4 to 450 hanggang 500 yung malalaki talaga. Natin to, chef. Sausaw ko naman dito sa ginawa mong sausawan. Sa akin, prefer ko siya na plain. Plain. Oo. Sarap din. Sarap siya pero ako para sa akin lang. Masarap. Palapa. Kala ko medyo kakaibang dating, eh. Oo. Natural ng lasa ng isda, chef. Yan. Pero yung mga chef.
Palapa na to. Ano natin? Ganun din yam. Eh, si Chef PJ, nakakain na daw po nitong palapa eh. Ako ngayon pa lang din. Ah! Medyo maninibago ka po. Ngang! Mahang ka. Pero, itong pagkain na ito, itong sausawan po itong palapa, grabe magpagana to. Mangang siya. Pero sa akong sarap. Mangat kaagad sa ulo. Solid yung anghang ah. Pero ang sarap nung tama yung nagkikwentuhan kami off cam ni Chef PJ kanina about sa palapa. Sabi ko kasi ano ba tong palapa? Parang sibuyas pala nila to. Pero sa karab, tawag nila. Oo, sa kurab, no? Sa kurab. Pero may kakaiba at distinct ang kanyang flavor. Malayong-malayo siya sa sibuyas nating mga dito sa Manila, yung mga bibili sa northern part ng Pilipinas, ay Ilocos, ganyan, yung mga taniman dyan. Yung laso na natin. Oo, ibang-iba. Masarap ah. Ito yung lasa niya para may pagka-earthy. Yung lasa. Kasi yung laso na natin medyo may sipa ng anghang ng pagkasibuyas. Yes. By the way, nakita ng dyaryo ha. Talagang sa dyaryo po binabalot. Tapos saka ipa-plastic. Saka bibilin. Yung mga kaibigan at kapatid nating Muslim yan. Ako, pasalamatan na natin. Sir Jamil, no? Yung pagpapaunlak, Chef. Yes. Namatikman natin itong isa sa mga pagkain Muslim na nandito po sa Quiapo. Karapat dapat natin suportahan. So, sobrang tasty, no? Flavorful ang lasa. Sorry sa mga ano natin ah. Ang sarap pulutan nito. Ito, nagtatawag po. Ako, kakanin din, magtatawag to eh. Kaya nga daw, komento kanina ni Sir Jamil na pinasasawag din talaga daw nila sa mga gulay. Mga Nalagyan sa ano, no, sir? Pero ginagata din nila minsan. Nagata. Bakas. Noy, double check. Sir, pero pagkalutong nung labas, pero pag tingnan mo yung loob, juicy. Oo, kaya hindi siya sunog, no? Ang Pag galing. tinitingnan mo, parang dry eh. Sabi nga ni Kuya, nagluluto siya, may tamang way, yung init ng baga, andun yung control kung paano mo palalabasin yung bakas mo na masarap. Nga pala, Chef, bakit siya tinawag na bakas ah? Ayan po, hindi siya matatawag na bakas pagka Hindi na balatan daw. hindi binabalatan tong side na to. One side lang naman ang binabalatan, yung kabila po ay may balat pa yan, no? One side lang. Mare-recommend ko na matikman nyo. Karapat dapat nating tikman mga Pilipino Oo. kasi sariling atin po ito, no? Galing po sa Mindanao, mga kapatid natin dyan, mga Maranao, mga Yakan, no? Mga Yakan. nagluluto nito. Sari-sari pong mga lahi. Pero iisa tayo, Pilipino, kaya nga naman ang bakas sa sariling atin. Ano pa nga ba, Chef? Siyempre, akin ni Sol Party List, no? Yes. Hindi kakalimutan habang namamabak pa tayo rito. At mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat sa inyo sa panonood nyo sa amin. Siyempre, tuloy-tuloy lang. Dex here, Chef PJ. Pagmamahal. Bye-bye. Turismo Akainisol, Turismo Akainisol. Kaya tara na sumama ka na. Turismo Akainisol, Turismo Akainisol. Hindi ka na mag-isa.